Nako, Kuya Kim, walang hihigit sa sarap ng mga kakanin natin dito sa Pilipinas. Siyempre naman, Susan, ang daming pagpipilian. Tapos yung iba dyan talagang minana pa ang paraan ng paggawa para mapanatili ang wagas na sarap. Kaya sana maipasa at matikman pa ito ng hanggang sa susunod na henerasyon. Yan ang kwentong inalam ni Darlene Kai. Ang bahay na ito sa Santa Cruz, Laguna, saksi sa higit isang dekadang alaala ng pamilya Laurente. Kabilang na ang masasayang salo-salo kung saan hindi mawawala ang ipinamanang kakanin, ang undi-undi. At ito pong undi-undi habang niluluto ito, nakaabang na po kami 12 magkakapatid. Lahat ng niluluto namin sinaunang pagkain, yun po yung binabalik-balikan namin as part ng memories namin sa aming pamilya. Taong 1890s nang simula ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya Laurente ang pagluluto ng undi-undi. First stage kung paano ginagawa ang hinalo o yung tinatawag natin kalamay. So para sa maging kalamay, undi-undi muna siya. At dinudurog siya bago siya maging kalamay. Ang problema dahil nakabang na kami magkakapatid, ay nauubos na po yung undi-undi kasi kinakain na namin. Ang itsura nito, tila pinagsamang kalamay at palitaw. Makita ng mother namin, nagagalit na yung father namin. So naisip naman niya, yung pinamana sa kanya na lutong pinaltok ng kanyang ina. So yung pinaltok, is kamukha din siya unti-unti pero bilog-bilog naman. So ang ginawa po niya, nilapad-lapad niya ito. So nagsimula po doon, unti-unti ay nilagyan na namin ng ibang sangkap katulad ng latik at saka ng manik. Ang malagkit at matamis na undi-undi, sumisimbolo raw sa pagkakabuklod-buklod ng kanilang pamilya. Sa tuwing magkikita-kita ang magkakapatid, si Rosemary na raw ang laging nakatokang magluto nito. Ngayong araw na pong ito ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng ating undi-undi. Pakukuluan ang gata, tinunaw na panutsa at dahon ng pandan. Habang hinihintay na kumulo, gagawa naman si Rosemary ng dough gamit ang malagkit na bigas at tubig. Huwag po natin bibiglain ang paglalagay ng tubig kasi pag po ito ay lumata ay hindi po mabubuo ang ating undi-undi. Palalaparin at ilalaga sa pinakuluang gata at panutsa. Medyo nag-transparent siya. Yun na po yung palatandaan na siya ay talagang luto na. Makalipas ang ilang minuto, ihahalo ang kakang gata para mas malapot ang sabaw nito. Pag po malapot na siya, ayan. So pwede na po natin siyang hanguin at ilagay sa ating undi-undi. Hindi raw ito kumpleto kung walang latik at dinurog na mani. Sinong nakakahindi sa undi-undi? Para siyang kalamay na pinaltok, para naghahalo yung kanyang sarap. Ibinibenta ito ni Rosemary ng 100 piso kada 7 piraso. Ang undi-undi, unti-unting binubuhay dahil hindi raw hahayaan ni Rosemary na maglaho ang pagkain kanilang kinagisnan. Isa sa advocacy po namin, kaya kami gumagawa ng mga recipe at itataguyod namin muli ang mga ganitong recipe. Gusto po namin matulungan din ang pamayanan na maka-avail sila ng mga murang bilihin. Makamura kahit kaunti. Magkaroon kami ng hanap buhay, kumita ng kaunti. Talagang mayaman ang kulturang Pinoy, lalo na sa pagkain. Alamin at aralin ito para maipasa sa susunod na henerasyon. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong dapat alam mo.